Ang istoryang ating mapakikinggan ay hindi angkop sa mga batang tagapakinig sapagkat ito ay naglalaman ng mga sensitibong eksena at linya na hindi dapat mapakinggan ng mga bata. Ang ibang parte ng istorya ay naglalaman ng mga mararahas na salita at hindi kaaya-aya sa pandinig. Kaya patnubay ng nakatatanda ay kailangan. Tarantado ka, matandang hukluban ka! Wala namang ibang may galit sa amin kundi ikaw eh. Kaya alam kong gumaganti ka. Ikaw lang naman ang kaaway ko eh. Hindi kaaway ang tingin ko sa'yo. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Alam kong gumaganti ka, kaya nilason mo rin ang mga manok namin. Ate, tama na. Halika na, umuwi na tayo. Huwag ka makialam dito! Ang mabuti pa, Jem, makinig ka na lang kay Mara. Hindi! Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo inaamin ang ginawa mo! Tang-ina ka? Dapat talaga ikaw na lang ang nilason ko eh! Magdahan-dahan ka ng salita mo. Baka nakakalimutan mong nasa teritoryo kita. Hindi ako takot sa'yo! Aminin mo na kasi! Wala akong panahon makipagtalo sa isang babaeng kagaya mo. Ang tagal kitang pinagpapasensyahan. Pero hindi ka tumitigil. Ngayon naman, pinagbibintangan mo ako. Baka karma mo na yan sa kagaspangan ng ugali mo at sa pangdaraya mo. Isa sa problema ngayon sa ating bansa ay ang sugal. Bukod sa marami ang nalululong, ay may mga natututo na ring mandaya. Isa na sa mga yon si Jem. Para sa kanya ay mas madali ang pasok ng pera sa sugal. Kaya para masigurado yon ay nandaraya siya. Wala siyang pakialam kung may matapakan siyang ibang tao. Ang mahalaga sa kanya ay uuwi siyang laging panalo. Ngunit dahil sa masamang gawain na yon ay may mapeperwisyo siyang isang tao na magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Tinuruan siya nito ng leksyong hinding-hindi niya makakalimutan. Ano-ano kayang kaparusahan ang igagawad sa kanya? Paano kaya niya haharapin ang kanyang kaparusahan? Halina at sabay-sabay nating pakinggan ang istorya ng mandarayang sugarol na si Jem. Mara, halika rito sa kwarto sandali. Sandali lang po, hinaan ko lang po muna yung apoy ng niluluto ko. Yun nga ang ginawa ni Mara. Hininaan niya ang kalan bago tinungo ang kwarto ng mag-asawa. Kumatok muna siya bago pumasok. Nang makapasok na siya ay bumungad sa kanya ang mag-asawa na may hawak na isang makintab na paper bag. Masayang inabot pa yon sa kanya. Nalilito naman siya. Ano po ito? Naisip kasi naming mag-asawa na sobrang sipag mo. Kaya dapat may reward. Kunin mo na yan. Pero ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Isa pa, malayo pa po ang aking kaarawan. Ay nako, basta kunin mo na. Kunin mo na. Baka mag-aladragon na naman si Ate Jem mo. Sige po. Ano po ba ito? Buksan mo, dali. Paniguradong kailangan mo yan. Magagamit mo rin yan sa pasukan. Binuksan ni Mara ang paper bag. Nagulat siya nang makita ang isang box ng cellphone. Cellphone? Ano, nagustuhan mo ba? iPhone 10 yan. Naku, ang mahal po nito. Hindi ko po matatanggap to. Kunin mo na. Sige ka. Magtatampo sa'yo ang Ate Jem mo. Pero... Ay nako, walang pero-pero. Walang nagawa si Mara kundi ang tanggapin ang regalo ng mag-asawa. Masayang masaya naman si Jem dahil para sa kanya, kapatid na niya ang dalaga. Bata pa lang ang dalaga ay kilala na niya ang pamilya nito sapagkat dati ring kasambahay sa mansyon nila ang nanay ni Mara. At malaki ang tiwala ng kanyang pamilya sa mga ito. Naputo lang naman ang pagsisilbi ng nanay ni Mara nang aksidente itong nadula sa hagdan at tumama ang balakang. Naging sanhi yun para hindi na ito payagang magtrabaho ng doktor. Kung masaya si Jem para kay Mara, ay higit namang masaya ang asawa niyang si Bon na hindi sa sugal napunta ang pera na kinita nila sa naibentang manok. Alam mo, mahal,
Natutuwa ako sa ginawa mo. Ginawa? Alin? Ang regaluhan si Mara? Matagal naman na nating napag-usapan yan, di ba? Na-delay na nga eh. Kung nag-champion lang sana tayo last week, naku, baka nung ko pa siya nabilhan. Magaling din kasi mag-alaga talaga ng manok si Mang Toryo. Ay nako mahal, baka kamo kung ano-anong ini-inject niya sa mga yon kaya ang kukunat. Anong magaling dun? Tsamba lang yun. Sa susunod tayo na ang mananalo. Sinisigurado ko yan sa'yo. Huwag kang mag-alala. Mas gagalingan ko ng pag-aalaga ng mga manok para manalo tayo sa susunod. Basta pag nanalo tayo gusto ko ng bagong set ng alahas. May nakita ako sa pinagbibilhan ko. Ang ganda! Tapos 24 karat pa. Basta ba, hindi ka na mag-i-spin eh. Ayos lang sa akin. Depende. Pero hindi na ako laging maglalaro. Promise. O sige, tara na sa labas. Baka nakapaghain na ang dalaga natin. Paniguradong mapaparami na naman ang kain ko. Lalo na't masarap magluto ng sinampalukang manok si Mara. Sabay na lumabas ng kwarto ang dalawa. At hindi nga sila nagkamali ng akala. Dahil inabutan nila sa komedor si Mara na naglalagay na ng tubig sa kanilang mga baso. Nang makaupo na ang mag-asawa ay pinaupo na rin nila ang dalaga. At masayang pinagsaluhan ng tatlo ang kanilang tanghalian. Pagkatapos kumain ay nagtungo naman si Bon sa isa nilang lote kung saan nakalagay ang iba pa nilang alaga. Habang sina Jem at Mara naman ay naiwan sa bahay. Pagsapit ng hapon ay dumating ang kaibigan ng dalaga at may dala itong pansit. Beshiwap! Oh, Mengay! Pasok ka! Naku ha, hindi rin naman ako papayag na hindi mo ako papasukin. Isusumbong kita kila madam. Madam talaga? Ano ba yan dala mo? Ay, may dala akong pansit pang merienda natin. Birthday mo? Hindi po, nagluto lang po ako dahil nag-request ang nanay. Ibaba mo na lang dito sa kubo. Kukuha lang ako ng pinggan at kubyertos. Mabuti pa nga. Bax, wag mong ganyanin si Mara ha. Baka mamaya magtampo yan sa'yo. Ikaw din, mawawalan ka ng BFF. Ay, joke lang yon, Beshiwap. Ikaw lang ang friendship ko. OA to, wala naman akong planong i-unfriend ka. Sana lagi tayong ganito. Masaya lang. Mengay, ano kaya kung dito ka na rin? Sasahuran na lang kita buwan-buwan. Para naman may kasama si Mara sa paglilinis dito sa amin. Oo nga, Bax. Para naman matutong mag-enjoy ang batang to. Panay na lang trabaho ang nasa isip eh. Gustuhin ko man po, hindi ko naman po pwedeng iwan si nanay. Lalo na po ngayon na hindi niya na kayang gumalaw nang hindi nakaupo sa wheelchair. Heto na ang mga pinggan. Kain na tayo. Ito naman? Nagdadrama pa ako eh. Panira ka talaga ng moment. Baka gutom ka lang. Kumain ka na ng luto mong pansit. Ay, sige na nga. Kain na po tayo. Ay, masarap po yan, Kuya Bon, Ate Jem. Talaga ba? Mas masarap pa sa luto ni Mara? Ay, hindi naman po. Ano naman po ang labang ko sa master chef nyo? Pang-international magluto yan eh. Sobra ka naman. Hindi naman ganun. Nagluluto lang ako with love. Etchusera ka? With love? Wala kang love life eh. Natawa ang mag-asawa sa kakulitan ng matalik na kaibigan ni Mara. Normal na yon sa tuwing kasama nila ang makulit na si Mengay. Habang si Mara naman ay napapailing na lang sa kanyang kaibigan sapagkat batid niyang mahilig talaga ito magpatawa. Kaya nga kahit magkabaligtad sila ay magkasundo sila. Kahit pa nga magkaiba sila ng ugali. Lumipas pa ang mga araw at wala namang kakaibang nangyari sa buhay nila. Maliban na lang nang biglang tawagin ni Jem si Mara pagkaalis ng asawa nito. Mahal, aalis na muna ako. Maiwan na lang kayo ni Mara rito sa bahay. Maliitang taya lang naman ang sabong na pupuntahan ko. Okay, pero pag nainip ako susunod kami ha. Ikaw ang bahala. Tawagin niyo na lang muna si Mengay para may kasama kayo.
Okay, mahal. Ipanalo mo ang laban, ha? Gusto ko mamili ng mga stocks natin. Bakit? Ubos na ba? Hindi pa, pero may gusto kasi akong ipaluto kay Mara eh. Okay. O sige na. Punta na ako. Matapos mag-goodbye kiss ni Bon ay umalis na ito. Kumakaway pa nga si Jem nang mailabas na ng kanyang asawa ang kotse na dala nito. Nang masiguradong nakaalis na talaga ang kanyang asawa, ay tinawag niya si Mara. Dali-dali namang lumapit ito sa kanya. Bakit po, Ate Jem? Samahan mo ako magpa-cash in. Maglalaro ako hanggat wala ang kuya mo. Magsusugal ka po? Huwag ka nang kumontra. Hindi naman malalaman ng kuya mo kung hindi mo sasabihin. Sige po. Tara, gamitin na lang natin ang Montero. Sakay ng itim na Montero, nagtungo sila sa pinakamalapit na 7-Eleven at nagpakarga ng pera sa GCash account ni Jem. Nang matapos sila roon ay umuwi na rin sila. Pagdating pa lang sa bahay ay nagsimula ng magsugal sa cellphone ang ginang. Dahil wala namang magawa si Mara, ay pinaghanda na lang niya ito ng kape. Sanay na siya na sa tuwing maglalaro ito ay hindi mawawala ang kape at sigarilyo. Lumipas pa ang mga araw at panay na ang sigaw ng ginang sa sobrang tuwa. Sapagkat ang inilagay niyang 5,000 ay lumago at naging 50,000. Sabi ko na nga ba, swerte talaga ako ngayon. Sana si kuya mo rin, para paldo tayo. Ay teka, babalatuhan kita. Ano ba GCash number mo? Hindi naman po kailangan eh. Ano ka ba? Hayaan mo na ako. Maganda rin na makaipon ka. Para naman sa pasukan, mabili mo lahat ng gusto mo. Napapakamot na lang sa ulo si Mara. Wala siyang nagawa kundi ang ibigay dito ang GCash number niya. Wala pang 5 minuto ay pumasok na sa kanya ang 5,000 na ipinadala ni Jem. Pagkatapos nun ay muli itong naglaro ng sugal sa cellphone. Huminto lang ang ginang nang marinig niya ang paparating na sasakyan ng kanyang asawa. Ibinaba niya ang aparato at saka sinalubong ang kararating lang na Ginoo. Masaya ring ibinalita nito ang pagkapanalo sa sabong. Sinabi pa ng lalaki na hindi sumali si Mang Torio. Dahil doon ay nagkaroon ng masamang balak si Jem. Maghihintay lang siya ng malakihang sabong. Hindi naman siya naghintay ng matagal, sapagkat lumipas lang ang 5 araw ay nakatanggap sila ng imbitasyong lumaban sa isang malaking cockfight. Mahal, aalis muna kami ni Mara ha. Mamimili lang kami ng mga babaunin natin bukas. Sige, bumili ka na rin ng mga babaunin nating inumin. Mukhang matagalang laban bukas eh. 5 manok ang dadalhin natin. Sure! May iba ka pa bang gusto? Ay oo, saging. Bumili kayo ng saging para sa mga manok. Okay, galingan mo sa pagkukondisyon ng mga baby natin. Malaki ang itataya ko sa mga yan bukas. Gagawin ko ang best ko. Panigurado namang hindi tayo uuwing luhaan. Huwag lang sanang matapat sa manok ni Mang Torio ang mga alaga ko. Alam mo na, swerte at magagaling talaga ang mga manok niya. Mas magaling ka rin sa matandang yon. Tsamba lang naman ang mga panalo niya eh. Ikaw talaga. Lumakad na nga kayo. Baka mamaya mag-iba na naman ang mood mo. Fine. Mara! Tara na! Nailista mo na ba ang mga bibili natin? Opo, nailista ko na lahat. Very good! Sakay ng Montero ay tinungo nila ang isang pawn shop. Nagtaka naman si Mara dahil alam naman niyang may hawak pang pera ang ginang. Ate, ano pong ginagawa natin dito? Akala ko po mamimili tayo ng baon bukas. Ikaw talaga? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magsasanla. Bibili tayo ng alahas. Reregaluhan ko rin ang kuya mo. At pati tayo. Aba dapat meron din tayo, di ba? Hindi naman pwedeng siya lang. Hindi ko naman po kailangan ng alahas eh. Ngunit hindi siya pinansin ni Jem. Bumaba lang ito at dumiretso papasok, kaya naman walang nagawa si Mara kundi ang sundan ang ginang.
Inabutan niya itong namimili na ng kwintas para sa asawa. Pagkatapos nun ay pumili naman ito ng banggel para sa sarili. At katulad nga ng sinabi ng ginang ay binilhan siya ng makapal na singsing nito. Nagulat pa siya, lalo na nang magbayad ang babae, dahil mahigit sa 60,000 ang ibinayad nito. Batid man niyang maluho ang ginang ay nagulat pa rin siya sa paraan ng paggastos ng babae. Nakakahiya naman po. Hindi ko naman po kailangan ng bagay na ito. Ano ka ba? Wala ka naman ang magagawa. Nabayaran ko na eh. Isa pa, hindi mo naman maisasanlayan dahil wala ka pa sa tamang edad. Kaya wala ka ng choice. Baka po masanay ako sa ganito. Ikaw din po ang mamumroblema niyan. Huwag kang mag-alala. Handa akong tustusan ka. Basta kapag mag-aasawa ka, dapat mayaman para may pang-maintenance. Nagtawaan na ng dalawa. Pagkagaling doon ay saka lang sila nagtungo sa Landers. Binili nila ang lahat ng nasa listahan ng dalaga. Kumuha pa si Jem ng ibang gamit para kay Mara. Pagkatapos ay bumalik na sila sa bahay. Ngunit bago pa sila makarating doon, ay nadaanan nila ang manuka ni Mang Toryo. Dali-daling ipinarada ni Jem ang sasakyan sa isang sulok. Pagkatapos ay bumaba at kinausap nito ang tagapag-alaga ng matanda. Kitang-kita ni Mara na inabutan ng pera ang lalaki. Pagkatapos nun ay nakangising bumalik sa sasakyan ang ginang at muling nagmaneho ito pauwi sa bahay. Kinabukasan ay nagtungo sila sa pateros at lumaban. Isinama na rin nila si Mengay. Naku! Naaamoy ko na yung pagkapanalo natin. Mukhang mahihina naman ang mga manok ng kalaban. Don't worry ate, magre-ritual ako sa pagkapanalo natin. Ano ka? Mangkukulam? No! Aswang ako no, humihigop ako ng lakas ng mga lalaki. Yak! Kadiri ka talaga. Oy, tama na yan. Tara na ron, magsisimula na ang laban. Una ang isang manok natin. Mengay, itaya mo to sa puti. Ay! Shala! 50 kyaw ka agad! Of course! Mananalo tayo eh. Yun nga ang ginawa ni Mengay. Nang magsimula ang laban ay panay naman ang sigaw ni Jem. Hampasin mo! Yan! Yan! Paniguradong panalo na to! Ate Jem, mag-ingat ka po. Yon! Nadali mo! 1, 2, 3! Yes! Sabi ko na nga ba mananalo tayo eh! Mara, samahan mo si Mengay. Kunin niyo ang panalo natin. Pupuntahan ko lang ang kuya niyo. Tumalima naman ang dalawa. Nang makuha na nila ang panalong pera, ay bumalik na sila sa quarter kung saan nakapwesto ang lahat ng manok at gamit nila. Inabutan nilang masayang nag-uusap ang dalawa. Ang galing talaga, mahal ko! Panalo na tayo sa manok! Panalo pa tayo sa taya! Masaya akong nananalo tayo. Pero huwag ka namang tumaya ng ganong kalaki. Nakakatakot eh. Lalo na at sa 2 hits ito. Kailangan nating matalo si Mang Toryo para maka-champion tayo. Tapos, yung 3 nating manok pang 3 hits naman. Kaya, kalma-kalma lang sa pagtaya. Ate, eto na po yung panalo. Hawakan mo muna. Baka ikaw ang swerte ko eh. Alam mo na, ikaw ang lucky charm namin ng kuya mo. Mahal, abutan mo na sila ng balato. Para kung gusto rin nilang tumaya, manalo sila. Mara, abutan mo na ng 2.5 si Mengay. Ihiwalay mo na rin yung para sa'yo. Salamat po. Ay, bongga! May pa 2.5 ka agad! At may kasunod pa yan. Dahil sigurado ako na dire-diretso ang swerte natin today. Maiuuwi rin natin ang title ng pagkakampyon. Kaya isipin nyo na kung saan nyo gagamitin ang magiging pera nyo ngayon. Ilang sandali pa ay muli nang nagsimula ang laban. At katulad ng sinabi ni Jem ay nanalo sila. Hindi lang isang championship ang naiuwi nila, kundi 2.
Dahil din doon ay nakaipon si Mara at Mengay ng mahigit sa 10,000. Ganon kagalante si Jem pag nananalo sa mga sugal. Kinabukasan ay inaya niya ang mga ito na mamili. Ngunit tumanggi si Mengay at sinabing ibinigay niya ang pera sa kanyang ina. Dahil doon ay inabutan siyang muli ng 3,000. Magkaganon pa man ay hindi pa rin ito sumama. Kaya 3 lang silang nagpunta sa lugar na gusto ng ginang. Mahal, idaan mo sandali sa Karat World. Bibili ka na naman ng alahas? Di ba kabibili mo lang noong nakaraang araw? Kukunin ko lang yung order ko. Samahan mo ako, Mara. Halos sabay na bumaba ang dalawa. Hindi naman sila nagtagal doon. Dahil totoong kinuha lang nila ang order ni Jem. Pagkagaling doon ay dumiretso sila sa mall. Kumain na muna sila sa Burger King bago sila nagpunta sa bilihan ng mga appliances. Bibili ako ng bagong oven. Lalagyan din natin ng TV at aircon ang kwarto mo. Tapos ang pangarap ko na coffee at ice cream maker. Hindi naman po kailangan ng TV at aircon eh. Ay nako, pabayaan mo na ako. First time na natalo natin si Mang Toryong, kaya dapat mag-celebrate tayo. Mahal, itabi natin ang iba nating napanalunan para makaipon tayo. Oo na. Basta bibilin ko ang sinabi ko. Yung ibang matitira, ipapasok ko sa bank account natin. Ayos na ba? Ay, ikaw na nga ang bahala. Ayoko makipagtalo sa'yo dahil alam kong hindi naman ako mananalo sa'yo. Tama. Mabuti alam mo. Halika na, Mara. Tulungan mo akong mamili. Napapakamot na lang ng ulo si Bon sa kanyang asawa. Dahil kahit noon pa man ay batid niyang mabilis lang ang pera sa mga palad nito. Lalo na pag may ginusto. Habang si Mara naman ay nagpapaanod na lang kay Jem. Panay ang tanong pa nito sa kanya. Kasi wala namang alam sa mga ganoong bagay ang dalaga. Habang si Bon naman ay sunod lang ng sunod sa dalawa. Nang makapili na si Jem at na-test na niya, ay saka sila nagpunta sa counter para magbayad. Pagkatapos dito mamimili na tayo ng panghanda mo bukas, mahal. 3 putahe lang ang ipapaluto ko kay Mara. Tapos ang iba o-ordering ko na lang. Hindi ko naman kasi kailangan mag-celebrate eh. Pwede naman kumain na lang tayong 4 nila Mengay sa labas. Ano ka ba naman? Pagkakataon na natin na mas mapalapit sa mga kakumpetensya natin sa negosyo, maging sa mga tauhan ng sabungan. Hindi naman natin kailangan ng mga ganun. Huwag mo na akong kontrahin. Yun ang gagawin ko. Naiintindihan mo ba? Hindi na kumontra pa si Bon, kaya nang mabayaran na nila ang mga pinamili, ay nagpresenta na ang lalaki na siya na lang ang magdadala sa sasakyan ng mga pinamili. Hindi naman na kumontra ang asawa nito at dumiretso na sa grocery. Doon ay namili ang ginang ng pang spaghetti, pang fried chicken at pang pika-pika at alak. Kinabukasan ay naging abala na sina Mengay, Mara at Jem sa paghahanda. Dahil hapon pa naman ang selebrasyon ng kanyang asawa. Bandang 3:00 ay dumating na rin ang mga order na ibang putahe at lechon. Kaya naman wala pang 4:00 ay handa na ang lahat. Mahal, nandito na sila. Tapos ka na ba mag-ayos? Patapos na. Okay, bilisan mo. Para makapagsimula na tayo. Hindi naman nagtagal ay lumabas na rin si Jem. Malaki ang kanyang mga ngiti na babatiin sana ang mga nagpunta. Pero nahinto siya nang makitang kausap ng kanyang asawa si Mang Toryo. Kaya naman tinawag niya si Mara. Mara! Bakit po, Ate Jem? Bakit nandito si Mang Toryo? Inimbitahan po yata siya ni Kuya Bon. Ganun ba? Sige, kumain na rin kayo ni Mengay. Pagkatapos magpahinga na muna kayo. Opo. Ay, ate, pwede daw po bang mag-uwi mamaya si Mengay para sa nanay niya? Oo naman, ipaglagay mo na siya ng spaghetti at fried chicken sa Tupperware. Para naman hindi sa nasandok-sandukan na siya kumuha. Salamat po, ate. Nang makaalis na si Mara ay ngumiti ng peke si Jem.
at lumapit sa dalawang lalaking nag-uusap. Ngumiti naman sa kanya ng pabalik si Mang Torio bago ito nagpaalam na uupo kung nasaan ang iba pang bisita. Pagkaalis ng may edad na lalaki ay hinarap naman niya ang kanyang asawa. Anong ginagawa niya rito? Inimbitahan ko. Mabait naman si Mang Torio eh. Isa pa, nagpapaturo ako sa kanya ng ibang teknik sa pag-aalaga ng mga manok. Bakit? Bobo ka ba? At hindi marunong mag-alaga ng manok? Mahal, birthday ko naman eh. Wala akong pakialam. Ako nga lang ang may gustong maghanda ka eh. Tapos simpleng bagay hindi mo man lang naisip na hindi ako komportable sa karibal natin. Ikaw lang naman ang nag-iisip ng ganyan eh. Hindi naman kakompetensya ang tingin sa atin ni Mang Torio. Ano ka ba naman? Inis na nag-walk out si Jem. Bumalik ito sa kwarto at nagsugal na lang sa cellphone niya. Nawala na kasi siya ng ganang makihalubilo sa mga bisita. Habang ang asawa niyang iniwanan ay napahilamos na lang sa kanyang muka. Ilang beses din itong napabuga ng hangin bago asikasuhin ng mga bisita. Lumipas pa ang mga oras at nag-uwian na ang mga bisita. Pagpasok pa lang ni Bon sa kanilang kwarto ay sinalubong na siya ng unan na ibinato ni Jem. Mahal, ano na naman ba? Buisit ka! Dahil sa inis ko sa'yo natalo tuloy ako sa spin. Bakit ba kasi lagi ka nalang walang pakialam sa nararamdaman ko? Sinabi ko na sa'yo na tigilan mo na ang sugal na yan. Tapos ngayong natalo ka, ako ang sisisihin mo? Dahil ikaw ang malas sa buhay ko. Simula nang makilala kita, panay na kamalasan ang inabot ko. Ako pa nga ang namuhunan sa mga manok na yan. Nanunumbat ka na naman ba? Mahal, ginagawa ko naman ang best ko para mapalago ang negosyo natin. Alam kong hindi ako lumaking mayaman katulad mo. Pero wag mo naman akong ganyanin. Basta! Wala ka silbi! Hindi ka rin naman mabubuhay nang wala ang pera ko. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo. Mahal, wag mo naman gawin sa akin to. Wala naman ako nagawang mali eh. Ikaw! Isa kang malaking pagkakamali! Mahal naman, pag-usapan natin ito ng maayos. Hindi! Ayaw kita kausapin! Uuwi na ako sa amin! Jem, bakit ka ba ganyan? Para kang bata. Nakakaubos ka na ng pasensya. At ako pa talaga? Ito ang tandaan mo ha. Hindi mo matitikman ang masasarap na pagkain, branded na damit o maging ang magkaroon ng sasakyan kung hindi dahil sa akin. Hindi ko hiningi sa'yo yun. Bago kita pakasalan, sinabi ko na sa'yo na simpleng buhay lang ang kaya kong ibigay. Pero ang sabi mo magtutulungan tayo. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para mapalago ang pinuhunan mo sa negosyo. Bakit ba hindi mo makita yun? Tigil-tigilan mo ako ah! Kunwari ka pa eh, tuwang-tuwa ka nga sa tuwing binibilang kita ng mga alahas at mga damit. Tama na. Nakakapagod ka. Para kang bata. Tumatanda ka ng paurong. Ayoko na rin makipagtalo sa'yo. Ayokong umabot sa punto mapuno ako ng husto at masaktan kita. Kaya pakiusap, Jem. Magpahinga na tayo. Bukas mag-usap tayo ng maayos. Hindi yung ganito. Umirap lang si Jem at saka lumabas sa kanilang kwarto. Habang si Bon naman ay napapailing na lang bago humiga sa kanilang kama. Ayaw niya munang makipagtalo sa kanyang asawa, sapagkat habang sinusuyo ito ay mas lalo pang nagagalit. Nang lumalalim na ang gabi at nakatulog na siya, ay hindi niya namalayang umalis pala sina Jem at Mara. Dumaan pa ang mga ito kila Mengay at isinama pa uwi sa Tagaytay. Ate, saan ba tayo pupunta? Saka ilang araw po ba tayo? Pupunta tayong Tagaytay. Baka doon na muna kami ni Mara. Maghahanap pa ako ng ibang bahay na malilipatan. Pero huwag ka mag-alala dahil naipaalam na kita sa nanay mo na isasama kita ng 3 araw. Ihahatid ka na lang namin ni Mara pabalik. Sa ngayon samahan niyo na muna ako. Ate, ano na naman po bang nangyari sa inyo ni Kuya? Tarantado kasi yun eh. Alam niyang mabigat ang loob ko kay Mang Torio. Tapos inimbitahan pa niya na hindi man lang ipinapaalam sa akin. Wala naman pong masama doon. Baka gusto lang po ni Kuya na makipagkaibigan sa kanya.
Mukhang mabait naman po si Mang Torio eh. Wala akong pakialam kung mabait siya. Basta para sa akin, balakid siya sa mga pagkapanalo namin sa sabong. Mabait po si Mang Torio. Bata pa lang po ako, kilala na siya sa lugar namin. Hindi bilang magmamanok, kung hindi sa tulong na ibinibigay niya sa mga kababayan namin. Kung mapikon kaya ako sa inyong dalawa at ibaba ko kayo sa kung saan? Ay, wag po. Baka ma-rape ang beauty ko. Ate, totoo lang po ang sinasabi namin. Naku, Beshua, huwag ka na magsalita. Baka ibaba talaga tayo ni Madam sa kung saan. Tama. Matulog ka na lang muna, Mara, para makapag-concentrate ako sa pagmamaneho. Wala namang nagawa ang dalaga, kundi itikom na lang ang kanyang bibig. Kilala rin naman niya si Jem at alam niyang matigas ang ulo nito. Hindi rin marunong makinig sa sinasabi ng iba. Magkaganon pa man ay hindi naman niya ito malayasan sapagkat nakakaipon siya ng malaki sa mga ibinibigay nito sa kanya. Plano niya ay pahuhupain lang muna niya ang galit ng amo bago ito kausapin ng masinsinan. Bagay na lagi niyang ginagawa pag naglalayas ito. Ilang oras din silang bumiyahe bago narating ang mansyon ng mga natibidad. Kinabukasan ay nakatanggap ng tawag si Mara mula kay Bon. Nagpapatulong ito sa panunuyo sa asawa. Hindi naman tumanggi ang dalaga at isinagawa nila ang plano. Good morning, Madam. Breakfast in bed. Aba, mukhang masarap nga ang breakfast in bed ah. Nakakakalma. Matikman ko nga. Habang kumakain ng almusal si Jem sa kanyang kwarto, ay abala naman sina Bon at Mara sa paghahanda ng sorpresa para rito. Inayos nila ang isang parte ng bahay. Pinuno nila yon ng mga bulaklak na paborito rin ng ginang. Bukod pa ron ay naghanda rin sila ng money bouquet na worth 50,000. Alam kasi ni Bon na basta pera ay madaling mapapasaya ang asawa. Ilang sandali pa ay natapos na si Jem sa pagkain. Kaya naman bababa na ito. Nang marinig naman ni Mara ang mga yabag ay kaagad niyang inabot kay Bon ang bouquet. Hawakan mo na po ito. Pababa na sila. Salamat, Mara. Ilang sandali pa ay nakababa na sina Mengay at Jem. Nakataas ang kilay nito bago pinag-cruise ang kanyang mga braso. Anong ginagawa mo rito? Mahal, para sa'yo. Suhol? Hindi. Hindi ganun yun. Bigay ko yan sa'yo. Peace offering. Inilibot ni Jem ang kanyang mata sa paligid. Napangiti pa siya nang makita ang pagkakaayos. Bagamat naiinis pa rin siya sa kanyang asawa, ay nilapitan niya ito at niyakap. Sige na nga, bati na tayo. Mahal na mahal kita, Jem. Huwag ka na maglalayas uli, ah. Basta ba hindi mo na ako bubusitin eh. Ay, sa wakas, huwag na nga kayong mag-aaway. Nakakapagod po ang ganito. Ay! Ang sweet nga nila eh. Ako kaya, kailan ako makakatagpo ng love of my life? Ay nako, ewan ko sa'yo. Alam mo mahal, pinagtatanggol ka nila sa akin nang maglayas ako. Hindi man lang ako kinampihan ng dalawang to. Ang mas mahalaga, okay na tayo. Nang araw na yon ay magkakasama silang bumalik sa bahay nilang mag-asawa. Ibinalita rin ni Bon sa asawa na magkakaroon ng cockfight sa kanilang lugar. Ngumiti naman si Jem. Lingid sa kanyang asawa ay may gusto na naman itong gawing kabalbalan. Kinabukasan ay naglaban nga sila ng mga manok at kagaya ng dati, magkakasama na naman silang apat. Pero nang maiayos na ang kanilang mga gamit, ay kunwaring nagpasama si Jem kay Mara sa banyo. Samahan mo naman ako, Mara. CR tayo. Sige po. Magkasamang naglakad ang dalawa papunta sa banyo. Ngunit nang malapit na sila roon ay nag-iba ang direksyong kanilang tinatahak. Labis namang nagtaka si Mara. Ate, saan ba talaga tayo pupunta?
Sandali lang, may dadaanan lang tayo. Pero, napahinto si Mara sa kanyang sasabihin nang may ilabas sa kanyang bulsa si Jem. Nakabalot yon ng tissue. Nagtataka naman siya kung para saan yun. Ngunit nang makita niya na ang tinutumbok nila ay ang pwesto ng mga manok ni Mang Toryo, ay alam na niya ang gagawin ng amo. Sinubukan niyang pigilan ito, ngunit hindi talaga nagpaawat si Jem. Ate, kung ano man po ang binabalak mo wag niyo na pong ituloy. Relax ka lang dyan. Ano ka ba naman? Sandali lang ito. Tinanggal ni Jem ang pagkakabalot ng tissue. Pagkain niyo ng manok. Walang sabi-sabing ibinato niya yon sa mga manok ni Mang Toryo. Napangisi naman siya nang makitang tinuka ng mga ito ang kanyang ibinigay. Nakangiting binalingan niya si Mara. Tara, Oh, Jem. Nasaan si Bon? nasa pwesto namin. Di ba sa kabilang side ang pwesto nyo? Anong ginagawa nyo rito? Siyempre, naghahanap ng mabibilan ng pagkain. Napadaan lang naman kami. Ganun ba? Sige. Good luck sa laban. Mukhang kayo na namang mag-asawa ang makakatapat ko sa championship. Good luck sa atin. Hindi umimik si Jem at tinalikuran na lang ang matanda. Lingid sa kanyang kaalaman ay napansin ni Mang Toryo ang pasimple niyang ginawa. Kaya kaagad na tiningnan niya ang kanyang mga manok. At hindi nga siya nagkamali dahil bigla na lang nanigas ang isang manok niya. Doon niya nakumpirmang lason ang ibinato ni Jem sa mga ito. Masama ang loob na sinubukan pa niyang iligtas ang mga alaga. Ngunit namatay pa rin ang mga ito. Kaya wala siyang nagawa kundi mag-withdraw sa laban. Habang si Jem naman ay kampante na sa kanyang pagkapanalo. Pero hindi ang kanyang asawa. Mahal, bakit kaya hindi ko nakikita si Mang Toryo? Bakit mo ba hinahanap yon? Wala lang. Oh, magtatari na ako. Dito lang kayo. Ngumiti lang ng malaki si Jem. Ngunit hindi pa man nagtatagal ay bumalik si Bon at sinabi ang isang masamang balita. Umatras si Mang Toryo. May nangyari yatang emergency. Ibig sabihin, panalo na tayo? Oo, pagkakuha ng panalo, umuwi na tayo. Okay! Masayang masaya si Jem. Kabaligtaran ni Bon na nag-aalala sa matanda sapagkat idolo niya ang lalaki. Nagagalingan kasi siya sa pag-aalaga nito ng mga dekalidad na panabong. Kung anong saya ng ginang ay siya namang sundot ng konsensya ni Mara. Kaya nagpasya siyang sabihin ang lahat kay Bon. Kuya Bon, pwede ko po ba kayong makausap? Oo naman. Ano bang pag-uusapan natin? Tungkol po kay Ate Jem. Bakit? Ano na namang kalokohan ang ginawa ng ate mo? May ginawa na naman po kasi si Ate Jem . May ibinigay po siya na kung ano sa mga manok ni Mang Toryo. Hindi naman po ako sigurado kung dahil po ba ron kaya umatras po si Mang Toryo. Ha? Hindi kaya nilaso niya ang mga manok ni Mang Toryo? Sandali nga. At kakausapin ko. Nang makaalis na si Bon, ay lumapit naman si Mengay sa kanyang matalik na kaibigan. Ano yun? Bakit parang nakasimangot si Kuya Bon? Sinabi ko kasi sa kanya yung ginawa ni Ate Jem. Hindi naman ako sigurado kung ano yung inihagis ni Ate Mara sa mga manok ni Mang Toryo. Kaya lang, nakukonsensya ako. Naku po. Alam mo ba na may usap-usapan tungkol kay Mang Toryo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ganito kasi yun. Totoong mabait si Mang Toryo. Pero usap-usapan na may kaalaman daw sa itim na mahika ang matanda. Kaya nga walang kumakalaban sa kanya ng personalan. Isa pa, walang may lakas ng loob. Wala rin naman kasing ginagawang masama ang matanda. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Paano to? Baka mamaya magalit siya kay Ate Jem. Hindi naman ako sigurado ron. Pero yun kasi ang chismis. Alam mo naman ng mga tao, lahat na lang gagawa ng istorya. Ay,
Paano kung totoo? Hindi naman siguro. Kaya huwag ka nang kabahan. Mabait naman si Mang Toryo. Kahit na ano pa ang sabihin ni Mengay ay hindi mawala-wala ang kaba sa dibdib ni Mara. Habang ang mag-asawa ay taimtim na nag-uusap. Hindi naman nag-aaway ang mga ito. Ano bang sinasabi mo, mahal? Sagutin mo na lang kasi ang tanong ko. May kinalaman ka ba sa pag-atras ni Mang Toryo sa laban? Pinagbibintangan mo ba ako? Hindi naman. Gusto ko lang malaman ang totoo. Fine. May kinalaman nga ako. Napipikon kasi ako sa kanya eh. Mahal, hindi mo dapat na ginawa yun. Gusto ko lang naman na mag-champion ulit tayo eh. Mahal, mas masarap manalo kung patas ang laban. Para naman sa atin ang ginawa ko. Galit ka ba? Hindi ako galit. Ayoko lang ng ganong klaseng laban. Mahal, wag mo nang uulitin yun ha. Opo, Promise? promise. Niyakap ni Bon ang kanyang asawa at hinalikan ito sa tuktok ng kanyang ulo. Bagamat maayos ang kanilang naging pag-uusap, ay nakadama pa rin ng galit at inis si Jem kay Mang Toryo. Kaya naman may iba na naman siyang binabalak. Lumipas ang mga araw at hindi pa rin nawawala ang inis niya sa matanda. Kaya naman walang pagdadalawang isip na isinama niya si Mara sa manukan ng matanda. Hindi naman niya nadatnan doon ang sadya, kaya nagbago ang kanyang planong pakikipagharap dito. Nakakainis talaga yung matandang yun. Ha? Kanino ka na naman po ba naiinis? Kanino pa ba? Di kay Mang Toryo. Wala naman po siyang ginagawang masama sa atin Kahit na. Pangalang-pangalang niya nabubwisit na ako. Ano po bang ginagawa natin dito sa manukan niya? Basta, nagbago na ang plano ko. Plano? Anong plano? Hindi kaagad sumagot si Jem. Inabala nito ang kanyang sarili sa paghahalungkat sa kanyang bag. Nang makita niya ang lagayan ng sleeping pills niya ay may nabuong ideya sa kanyang isipan. Itinaktak niya ang bote at saka kinuha ang pulburang laman ng ilang piraso. Isinama pa niya ang nasa isang supot na hindi ininom dahil yon ay nakalalason at saka siyang ngumiti ng malaki. Dapat kakausapin ko na lang siya na lumayo na sa aming mag-asawa. Pero dahil wala naman pala siya rito, may iba na lang akong gagawin. Ano na naman po bang gagawin niyo? Huwag ka nang maingay. Panoorin mo na lang ako. Huwag mo na pong ituloy. Sabi sa akin ni Mengay, may kakayahan sa itim na mahi kasi Mang Toryo. Nagpapatawa ka ba? Ano siya, mangkukulam? As if naman matatakot ako sa ganong bagay. Duh! Pagkasabi nun ay bumaba na siya sa sasakyan. Palingon-lingon pa siya sa paligid kung may tao. Nang walang nakita ay kaagad siyang pumasok sa loob ng manukan. Dumiretso ang ginang sa isang maliit na drum na nasa kubo. Pinuksan niya yon at laking tuwa niya nang makitang pagkain pala yon ng mga manok. Dali-dali niyang inilagay ang pulbos na gamot at hinalo yun. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik ng sasakyan. Nang makapasok na sa sasakyan ay pinaharurot niya yon. Kasabay nun ay ang malakas niyang tawa. Habang ang kasama niyang dalaga ay napapailing na lang. Lumipas pa ang mga araw, laging masigla at masaya ang ginang. Lalo na nang mabalitaan niya na halos naubos ang mga manok sa isang farm ni Mang Toryo. Isang makulimlim na araw ay dumalaw si Mengay. Nagkataon naman na tanging sina Jem at Mara lang ang naroon. Hoy Mengay, mabuti nandito ka. Parang nagkikrave kasi ako sa special sandwich ni Mara. Baka pwede mo naman siyang tulungang gumawa. Tapos nood tayo ng Netflix. May mga bagong release. Ay, bet ko yan. Ang sarap ng gumawa ng sandwich ng BFF ko. Tapos may caramel onion pa.
Caramelized onion, hindi caramel union. Parehas lang yun. Ay, kayo talaga. Sige na, galaw-galaw. Ako naman gagawa ng smoothie natin. Saka maghahanda na ako ng chips. Ay, bongga! Kaagad namang kumilos ang mga ito at gumawa ng kanilang merienda. Habang nagpiprito ng bacon si Mara, ay hindi niya napigilang ikwento ang balita kay Mengay. Kaagad namang nag-react ang Becky. Talaga? Ano daw ang dahilan? Ang sabi-sabi, baka napeste daw. Pero ako, iba ang palagay ko. Ichika mo yan sa akin. Ano sa palagay mo ang totoong nangyari? Sasabihin ko sa'yo, pero sa ating dalawa lang ha. Oo naman, ano ba yun? Nung nakaraan, nanggaling kami ni Ate Jem sa manuka ni Mang Torio. Pumasok siya ron. Sinubukan ko naman siyang pigilan. Kaya lang, napakatigas ng ulo. Bakit? Anong ginawa ni Madam? Nilagyan niya ng pampatulog at ng silica gel desiccant ang pagkain ng mga manok. Ano? Naku! Paano na lang kapag nalaman ni Mang Torio ang ginawa niya? Baka mamaya gantihan siya. Di ba sinabi ko na sa'yo na may samang kukulam yun? Paano na lang kung kulamin niya tayo? Hoy! Ano pinag-uusapan niyo dyan? Bulungan pa kayo ng bulungan? Madam, totoo po ba na may alam kayo sa nangyari sa manuka ni Mang Torio? Ang galing ko, di ba? Wala man lang siyang kamalay-malay na ako palang may gawa. Hala ka, Madam. Hindi po ba sinabi sa inyo ni Mara ang sinabi ko na may alam sa itim na mahika matandang yon? Sinabi niya. Pero hindi naman totoo yun. Ano ka ba? Totoo po yun. Baka mamaya gantihan ka po niya. As if naman kaya niya. Isa pa, hindi ako magpapatalo, no? Gosh! Natatakot po talaga ako para sa inyo. Ipagdasal na lang natin na usap-usapan lang ang tungkol sa itim na mahika na yan. Ang ipagdasal nyo bumuhos pa ang blessing sa atin. Malay nyo, girls, someday maging mayaman tayong lahat. By the way, bilisan nyo na dyan at parating na ang in-order kong smoothies natin. Nakakatamad kasing gumawa. Parehas na napailing ang magkaibigan sa inasta ni Jem. Nang matapos na sa paggawa ng sandwich, pumunta na sa sala ang dalawa. Nakaupo na roon si Jem at naghahanap na ng kanilang panonoorin. Lumipas pa ang mga araw at walang ibang ginawa si Jem kundi ang pagtawanan ang nangyari kay Mang Torio. Hindi naman kinonsinti yon ng kanyang asawa. Bagkus ay sinasabihan niya ang ginang. Pero hindi talaga ito nagpapaawat. Lingid sa kanila ay alam na ni Mang Torio ang totoong nangyari. Kaya hindi na siya nakatiis at gumawa siya ng isang bagay na magbibigay ng babala kay Jem. Mara, samahan mo naman ako. Saan po, Ate Jem? Sa tindahan, magpapakash in ako. Nangangati ang palad ko Baka swerte na naman. Pero wala po ang sasakyan. Pinaayos po ni Kuya Bon parehas. Ayos lang yon. Lakarin na lang natin. Malapit lang naman Yun nga ang kanilang ginawa. Malapit lang yon sa kanila at sa manuka ni Mang Torio. Kaya hindi na nagtaka pa si Mara nang makita ang matanda na bumibili rin sa tindahan. Napatingin na lang ang dalaga sa kanyang kasama nang magsalita ito ng mahina. Kapag minamalas ka nga naman talaga, oo. Ate naman, bumibili lang naman yung tao. Umirap lang si Jem at saka lumapit sa harap ng tindahan. Sinabi lang nito ang kanyang sadya at inabutan na siya ng isang notebook na pagsusulatan ng detalye. Habang ginagawa yon ay bigla na lang silang binati ni Mang Torio. Magandang araw, Jem, Mara. Magandang araw po. Hello, hindi pa ba kayo tapos bumili? Ate! Kakaiba ka talaga. Alam kaya ng asawa mo na may kinalaman ka sa nangyari sa mga manok ko? Ano kaya magiging reaksyon niya?
kapag nalaman niya ang totoo. Wala namang magagawa yun eh. Saka wala rin naman akong pakialam. Talaga ba? Kahit ikaw ang lumason sa mga manok ko? Nabigla naman si Mara, pero hindi si Jem. Tumawa pa ito ng malakas at mayabang na sinagot ang matanda. Mabuti nga at ang mga manok mo lang ang nilason ko at hindi ikaw. Ate Jem, ano ka po ba? Pasensya na po kayo, Mang Toryo. Halika na po. Magdahan-dahan ka, Jem. Baka pagsisihan mo ang mga ginawa mong pagsasabotahe sa akin. Baka bumalik sa iyo ang lahat ng ginawa mo. Hindi mangyayari yon. Blessed ako, no? Swerte. Kaya huwag kang mangarap. Hindi na nakatiis pa si Mara at hinila ang kanyang amo na nagyayabang pa sa masamang nagawa. Hindi naman yun ikinagalit ni Jem, sapagkat alam niya na hindi sanay ang dalaga sa mga ganoong komprontasyon. Nang makauwi na sila, ay nagkulong na si Jem sa kwarto at naglaro ng sugal, sapagkat alam niyang swerte siya sa sugal kapag ganoong nangangati siya. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Dahil naipatalo niya kaagad ang kanilang ikinarga. Simula ng araw na yon ay hindi na nanalo pa sa sugal ang ginang. Umabot pa sa puntong isinanla niya ang lahat ng kanyang alahas. Ang malas naman. Mara! Ate, samahan mo ko. Saan po tayo pupunta? Basta sumama ka na lang. Papaalam lang ako kay kuya mo. Sige po. Mahal. Nandito ako sa manukan. Bakit? Aalis muna kami ni Mara. Magpapalinis lang kami ng kuko. O sige, mag-ingat kayo. Yes, mahal. Isinama nga ni Jem si Mara. Pero hindi sa parlor, kundi sa sanlaan. Hindi naman nag-usisa pa ang dalaga. O ganito, kapag hinanap ng kuya mo ang ibang alahas ko, sasabihin natin na naiwan ko noon sa Tagaytay para hindi na siya masyadong magtanong. Ate, masama ang magsinungaling. Magagalit na naman yan si kuya eh. Baka mag-away na naman kayo. Hindi siya magagalit kung hindi niya malalaman ang totoo. Wala naman po akong magagawa. That's my girl. Huwag ka mag-alala. Magpapalinis talaga tayo ng kuko para naman hindi makahalata ang kuya mo. Tumango na lang ang dalaga. Inilabas naman ni Jem ang isang set niya ng alahas. Isa yon sa pinakamahal na regalo ni Bon sa asawa. Kaya hindi na nagtaka pa ang dalaga nang maisanla ng mahigit kumulang sa 100,000 ang halaga ng mga yon nung pinagsama-sama. Sapagkat ang singsing pa lang nito ay may bigat ng mahigit sa 6 na gramo. Pagkatapos doon ay pumunta na sila sa Cosmo. Doon ay nagpalinis sila ng kuko. Ngunit habang nandoon sila ay naglaro na naman ng sugal sa cellphone si Jem. Scatter mo! Scatter mo! Scatter! Ate, hinaan mo po ang boses mo. Pinagtitinginan na po tayo. Ayan tuloy, hindi nag-scatter. Ay, nako. Ilang araw na akong minamalas ah. Baka kailangan mo munang magpahinga. Isa pa po, ganyan talaga sa sugal. Fine, mamaya na lang ulit. Baka nga kailangan ko munang magpaganda para swertehin. Nang matapos sina Jem at Mara roon ay umuwi na rin sila. Ipinagpatuloy naman ng ginang ang kanyang pagsusugal hanggang sa maubos na ang naikarga sa kanyang GCash. Lumipas pa ang mga araw at nagising na lang ang mag-asawa na patay na ang ilan sa kanilang mga manok. Matamlay na rin ang mga naiwan. Mahal! Ang mga manok! Bakit? Anong... Napatakbo si Bon sa kinalalagyan ng mga manok niyang namatay. Nakalawit ang dila ng mga ito. Kaya naman natatarantang tiningnan niya ang iba pa. At halos manlumo siya nang mapagtantong matatamlay ang mga yun. Anong nangyari? Bakit nagkaganito? Alam ko kung sinong may gawa nito! Mara! Mara! Bakit po? Samahan mo ko. Saan po tayo pupunta? Ngunit hindi na nagsalita pa si Jem.
Nagpupuyos ito sa galit na nagtungo sa isang sasakyan. Nataranta namang sumunod si Mara sa kanyang amo. Mabilis na pinatakbo ng ginang ang sasakyan pagkasara pa lang ng pinto ni Mara. Ilang sandali pa ay narating na nila ang patutunguhan. Yun ay sa manuka ni Mang Toryo. Nandoon na ang matanda. Mabilis namang bumaba ng sasakyan si Jem at kinumpronta ang matandang lalaki. Mang Toryo! Hayop ka! Anong ginawa mo sa mga manok namin? Pinagbibintangan mo ba ako? Baka nakakalimutan mo na ikaw ang lumason sa mga manok ko. Kaya huwag ako ang baliktarin mo. Tarantado ka, matandang hukluban ka! Wala namang ibang may galit sa amin kundi ikaw eh. Kaya alam kong gumaganti ka. Ikaw lang naman ang kaaway ko eh. Hindi kaaway ang tingin ko sa'yo. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Alam kong gumaganti ka, kaya nilason mo rin ang mga manok namin. Ate, tama na. Halika na, umuwi na tayo. Huwag ka pakialam dito! Ang mabuti pa, Jem. Makinig ka na lang kay Mara. Hindi! Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo inaamin ang ginawa mo! Tang-ina ka? Dapat talaga ikaw na lang ang nilason ko eh! Magdahan-dahan ka ng salita mo. Baka nakakalimutan mo. Nasa teritoryo kita. Hindi ako takot sa'yo! Aminin mo na kasi! Wala akong panahon makipagtalo sa isang babaeng kagaya mo. Ang tagal kitang pinagpasensyahan. Pero hindi ka tumitigil. Ngayon naman, pinagbibintangan mo ako. Baka karma mo na yan sa kagaspangan ng ugali mo at sa pandaraya mo. Akmang susuguri ni Jem si Mang Toryo nang dumating si Bon. Inawat nito ang asawa at binuhat papasok sa sasakyan. Mara, marunong ka magmaneho ng automatic, di ba? Opo. Ikaw nang mag-uwi ng kotse. Ako nang bahala sa Montero. Iuwi ko ng ate mo. Humingi ka na rin ng dispensa kay Mang Toryo. Pabayaan mo nga ako! Ano ba? Saka bakit ka hihingi ng tawad sa tarantadong yon? Pwede bang tama na? Nanlalaki ang mga mata ni Jem nang sumigaw ang kanyang asawa. Dahil sa tagal ng pagsasama nila, ay ngayon lang sumigaw ito na may galit. Kaya naman pinigil niya ang kanyang sarili na sagutin ito at mga tuwiran. Habang si Mara naman ay lumapit kay Mang Toryo at humingi ng tawad sa ginawa ng kanyang amo. Mang Toryo, pasensya na po talaga kayo. Pinapaabot rin po ni Kuya Bon ng sorry. Mabait ka. Mabait si Bon. Hindi ko alam kung sang lupalob ba nagmula ang Jem na yan. Pasensya na po talaga kayo. Matapos mag-usap ng dalawa ay umuwi na si Mara. Dinat na naman niyang tahimik ang mag-asawa. Pero panay naman ang bulong ni Jem. Habang si Bon ay inaasikaso ang matatamlay na manok, pati na rin ang mga namatay. Lumipas pa ang mga oras, pero wala pa ring imika ng mag-asawa. Kahit pa nga sa hapagkainan. Nang sumapit na ang gabi ay bigla na lang dumaing si Jem na sobrang init. Mahal, lakasan mo nga ang aircon. Napakainit eh. Hindi naman mainit ah. Iligo mo na lang kaya. Sige na nga, nangangati nga rin ako eh. Yun nga ang ginawa ni Jem. Naligo siya at kinuskos ng mabuti ang balat. Sandaling napawi naman nun ang init at pangangating nararamdaman niya. Habang sa bahay naman ni Mang Toryo ay abala ito sa kanyang ginagawa. Hawak niya ang larawan ni Jem. Kasabay nun ay ang pag-usal nito ng isang dasal. Wala rin siyang hinto sa pagpapadaan sa kandila ng larawan. Nang matapos siyang mag-usal ng mga salita ay ibinaba niya ang hawak. Sumusobra ka na. Matapos mong isabotahe ang mga laban ko, nagawa mo pang lasunin lahat ng mga manok ko. Hindi ka pa nakontento at ipinahiya mo pa ako sa sarili kong teritoryo. Mali yata na pinagpasensyahan kita. Dapat pala, nung una pa lang,
Binigyan na kita ng leksyong hindi mo makakalimutan. Nagkamali ka ng tinarantado mo. Sa bagay, ano lang naman ba ang kaunting kati sa katawan at mabahong amoy? Kasing baho ng ugali mo. Ang mabuti pa, magpahinga na muna ako. Sa tagal kong hindi ginawa ito, ang dali ko nang mapagod. Tumayo si Mang Torio at nagpunta sa kanyang kama. Humiga siya at ipinikit ang mga mata. Habang si Jem naman ay panay ang pagkakamot, hindi siya makatulog. Napansin naman yon ni Bon. Mahal, ano ba yan? Kanina ka pa kamot ng kamot ah. Naligo ka naman na. Ang kati-kati nga. Madumi na yata ang bedsheet. Ha? Kahapon lang pinalitan ni Mara ang sapin ah. Sandali nga. Ang mabuti pa, papalitan ko na lang ulit. Sige nga, mahal. Lumabas ng kwarto si Bon at kinatok ang pinto ni Mara. Kaagad namang pinagbuksan ito ng dalaga. Sinabi niya lang dito ang tungkol sa kanyang pakay. Mabilis namang kumilo si Mara. Kumuha siya kaagad ng sapin sa kabinet at naglakad na papunta sa kwarto ng mag-asawa. Pasensya ka na Mara, kung naistorbo ko ang pagpapahinga mo. Ayos lang po. Napatakip ng ilong ang dalawa nang buksan nila ang pinto. May malansa kasi silang naaamoy na nanggagaling sa loob ng kwarto. Pero mas nasindak sila nang makita ang itsura ni Jem. Punong-puno na ito ng butlig sa mukha at buong katawan. Hindi lang yon, may tubig-tubig pa. Paanong... Ito na ba ang kaparusahan sa lahat? Hindi naman siya ganyan kanina eh. Ilang minuto lang naman akong nawala. Paanong bigla na lang siyang nagkaganyan? Saka, ano bang sinasabi mo? Wala po. Ang mabuti pa po, dalhin na lang natin si ate sa ospital. Yun nga ang ginawa ng dalawa. Isinugod nila sa pinakamalapit na ospital ang ginang. Inilagay naman sa isang isolated room si Jem. Doon ay sinubukang alamin ng mga doktor ang sakit ng ginang. Ngunit lumipas na ang araw, linggo at buwan, pero wala pa ring makuhang sagot ang mga doktor. Mas lumalala pa ang lagay ni Jem. Ilang doktor na rin ang kinuha nila. Kaya lang ay pare-pareho lang ng sinasabi ang mga ito. Nang minsang dumalaw si Mengay ay hindi na ito nakapagpigil na kausapin si Bon. Kuya Bon, ano na po ang balita kay Madam? Hindi ko rin alam. Walang makita ang mga doktor. Naisanla ko na nga rin ang lahat ng lupang naipundar namin. Pero kahit ang pinakakilalang doktor, walang ma-diagnose. Sa palagay ko po, hindi talaga siya mapapagaling ng mga doktor. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko po, albularyo ang kailangan natin. Mukhang hindi po normal ang nangyayari ngayon kay Ate Jem. At sino naman ang gagawa niyan? Wala naman kaming kaaway. Hindi po kaya si Mang Torio? Ilang beses na po kasi siyang inaway ni Ate Jem eh. Si ate rin po ang nanlason sa mga manok niya. Binayaran pa niya ang tauhan ni Mang Torio para pilayin ang manok na panlaban ng matanda. Ano? Ginawa ni Jem ang lahat ng yun? Siya rin ang nanlason sa mga manok ni Mang Torio? Ano bang nangyayari sa'yo, mahal? Bakit ginawa mo ang mga bagay na yun? Baka nagalit po sa kanya si Mang Torio. Balitang-balita pa naman po na may alam sa itim na mahika ang matanda. Pero huwag ka po mag-alala, kuya. May kilala po ako magaling na manggagamot. Sige, samahan mo ko. Puntahan natin. Mara, maiwan ka na muna rito. Magkasamang umalis sina Bon at Mengay. Pumunta sila sa isang albularyo. Ngunit ang inaasahan nilang makakatulong sa kanila ay tinanggihan lang sila. Hindi man maintindihan ni Bon ay hindi rin sila sumuko. Nag-ikot pa sila at naghanap ng ibang albularyo.
Hindi naman sila nabigo sapagkat may isang tumanggap sa kanila. Ngunit napakatipid lang ng sinabi nito. Iyon ay kailangang magsisi si Jem sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa niya. Pero kilala ko po ang asawa ko. Mataas ang pride nun. Paniguradong mahihirapan akong makumbinsi siya. Ngunit kahit anong iyak at pakiusap ni Bon na humanap ng ibang lunas, ay naging matatag ang pahayag ng albularyo. Dahil yun lang daw ang tanging paraan para kusang mawala ng bisa ang kulam na ginawa kay Jem. Habang sa ospital naman ay pinapasok ng doktor sa loob ng kwarto si Mara. Sinabi lang nito sa kanya na yun daw ang request ng pasyente. Nagpasalamat lang si Mara at saka lumabas ang doktor. Ate Jem, laban lang ah. Gagaling ka rin. Ito na yata ang kaparusahan sa masamang ugali ko. Mukhang ito na rin ang ikamamatay ko. Ayoko man aminin. Pero natatakot ako. Gusto ko pang mabuhay. Kung humingi na lang kaya tayo ng tawad kay Mang Torio. Ikaw talaga. Hanggang ngayon ba'y naniniwala ka pa rin sa sinabi ni Mengay? Isa pa, malaki na ang kasalanan ko sa kanya. Mas madadagdagan lang ang kasalanan ko kung sa kanya ko naman isisisi ang lahat. Mabait si Mang Torio at pakiramdam ko, maiintindihan naman po niya. Tama ka naman. Ako lang talaga ang nagpalala. Napakabuti niya. Kahit pa nga alam niyang nilason ko ang mga manok niya. Kung makakapunta lang sana ako sa kanya, hihingi talaga ako ng tawad. Para kung sakaling mamatay ako, hindi ganon kabigat ang nararamdaman ko. Naawa naman si Mara sa kalagayan ng kanyang amo. Totoong masama ang ugali nito, ngunit alam din niyang hindi ito ganon kasama. Dahil mabait naman ito sa kanya. Bukod pa ron ay tumutulong din ito sa iba. Lumipas pa ang mga araw. Hindi maintindihan ng mga doktor o maging nila Bon ang unti-unting pagkatuyo ng mga butlig na nagtutubig sa katawan ni Jem. Lumalakas na rin ito. Nailipat na rin nila sa isang normal na kwarto. Kasabay nun ay ang bigla ang pagdalaw ni Mang Torio sa ginang. Mang Torio? Ano pong ginagawa niyo rito? Ano pa? Di dumadalaw. Pasensya na po. Nagtatanong ako ng obvious naman ang sagot. Kumusta na ba ang lagay ni Jem? Unti-unti na pong bumubuti. Sana po mapatawad niyo na si ate sa lahat ng pagkakamali niya. Nagsisisi naman na po siya. Hindi naman ako galit sa kanya. Isa pa, mukhang natutunan na niya ang mga pagkakamali niya. Sana lang, wag na siyang umulit. Mang Torio, ikaw po ba yan? Ako nga, walang iba. Ang mahigpit mong katunggali. Mang Torio, sana po mapatawad ninyo ko sa lahat ng nagawa ko. Nagsisisi na po talaga ako. Alam ko na ngayon ang mga pagkakamali ko. Sa oras po na gumaling ako, patutunayan ko po na hindi na ako ang dating Jem. Mabuti naman kung ganun. Dumaan lang talaga ako para kamustahin ang lagay mo. Paparoon na rin ako at kukuha ako ng mga bagong aalagaang manok. Maraming salamat po sa pagdalaw. Magpagaling ka na. Ang hihina ng mga nakakalabang ko sa sabong. Namimiss ko na kayong kalaban. Simula ng araw na yon ay mas lalo pang bumuti ang lagay ni Jem. Ilang araw lang ang lumipas at nakalabas na rin siya ng ospital na parang walang nangyari. Madalas din na nakakasama na nila si Mang Torio at bilang pambawi sa nagawa sa matanda ay niregaluhan niya ito ng mga bagong manok. Tinatanggihan man yun ng matanda ay hindi nagpatalo ang ginang. Naging masaya sila na parang isang pamilya.
Marami sa atin ang nabubulag sa tawag ng pera, lalo na kung sa madali ang paraan. Ngunit nakakalimutan natin na hindi madali ang buhay. Kaya naman sa inyong lahat, sana ay hindi tayo matulad kay Jem na nalulong sa sugal na naging dahilan para maging desperada siyang manalo sa lahat ng bagay. Lagi nating tatandaan na ang pandaraya ay masama at walang magandang maidudulot sa ating buhay. Mas makabubuti kung mamumuhay tayo ng patas at walang pineperwisyong iba. Isa pang paalala sa inyong lahat, hindi masaya ang buhay kung mananatili tayong sarado ang isip sa opinyon ng iba. Minsan ay kailangan din nating makinig. Hindi sa lahat ng oras ay tama tayo. Hanggang dito na lang. Naway may napulot kayong aral sa istorya nating ito. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Regina Endrida, Irene Benavides, Aimee Turtoga, Grace Hementera, Jovin Barasona, Cosinera Explorera, Norvia Cabanyero, Graceful Gian Vlog 26, Jovel Tabing, Aldrin Oquialda, Aiza Amar, Rose Ann Rama, Lorena Morate, Elizabeth Hardenil, Lizelle Llaneta, Marie the Lightworker, Destiny Gabriel, Claire Magistrado, Cinderella Gutierrez, Jennifer Robles, Nexus Echo, Sherry Vlog, Jane Orencio, Yang Pasardan, Jade Ariel Trapago, Rosal Novera. Shout out din sa inyo, Beverly Punzalan, Rizen Ryle, Cesar Ray Ganuhay at sa kanyang mga anak na sina Toto at Kikay, Ivy Rose Marquez, Excited Glaciers, Chisel Sacramento, Des Limbo, Raxil Vergara, at sa kanyang mga kasama sa Phase 8 Bagsak Public Wet and Dry Market na sina Jennifer Bilog, Donna Francisco, Belen Matira, Mami Gaga Altoveros, Chris Layos, Rosa Ternida, Rona Martinez, Jenny Balidoy, Angel Moreno at Andrea Busa. Maraming salamat sa inyo, Christina Colot, Belen Malbas, Chona Odion, Maria Lee Nakagawa, Darlene Cairon, Rosalina Bugayong, Lynette Reparado, Riza Mabale, Geraldine Lunga, Narlene Micabalo, Janine Jacobe, Ellen Torres, Josefina Fuellas, Kimpoy Feliciano, John Christopher. Hi sa inyo, Florence Medenilla, Reza Cambaliza, Maribeth Solero, Jubiel Lubaynga, Dennis D. Gonzales at kina Mami Menchi Yamson at Johnson Hernandez, Au Atienza, Roxanne Gaudicos, Lexi, Mona Lisa Can, Beauty Secret, Yen Yen, Rizalyn Comprasyon, Chris Partida, Maria Jeline Canto, Yanis Vlog, Christy Abad, Elidia Bobes, pati na rin kina Pango Ryan Alba, sa mga sexy kong apo na sina Elidia Alba at Loretta Bobes, Francisco Neng, IP Micaela, Susie, Joyce Paulino, Cons Damasole, Riz Magante, Manilyn Ornopia, Tess Azores, Hayashi J. Megan, Karen Salut. Kumusta kayo? Nico Libranda, Elizabeth De La Torre, Bing Gaton, Sara Sahorda, Rebelina Santiago, Jeannie Maderse, Zaidric Edrev, Jean Belisario, Razon Yao, Aus Elias, Abi, Divina Ido, Arlene Castro Ramos, Matet Laylay, Genevieve Kadapan. Shout out kina Era Sera, Hermes Santiago, Jerica Famularcano, Rubilin Undrade,
Joe de la Cruz, Nenita Lim, Barret Pekit, Aya Tamia, Shael Elias, Jessie May Heraldizo, Wilma Leses, Nora Mejia, Charlene Drez, Tim Ong It, Jenilyn Jacobe, Elizabeth Dunca, Nicole Bernardo at sa Bernardo family, kina Joanne, Jojo, Joyce Ann at Loida. Lita Dorico at sa Alipio family, kina Catherine, Angelo at Amor. Linda Trinidad, Marilyn Mendoza, Dan Reb Kenneth de Guzman, Chris Alcantara, Charlene Gumansing, BJ Kyle TV, Rosalina Bugayong, Sweet Carolina Forever, Linda Trinidad, Cheryl Ann Espiritu, Mea Espiritu, Stephanie Claasen, Angelica Barrera at sa Barrera family at Peseño family, Romalyn Cariaga, Mary Grace Cleopas, Brents Recto, Violita Largo, Gemstone Claro, Girly Haudian, Rosemary Sabandeja, TVJ Rosie Gedorio, Mike James Tapak, Josephine Tuazon, Faith, Supladang Pasaway, Jovita Camarao, Lynn Nario, Richelda Cruz, Roda, Al, Aisha Shaiba at sa mga anak niyang sina Rhea Lynn, Renz at Ren Lee Tangko, Jennifer Solares, Riz Magante, Noah Kulit, Judy Ann Makaiba, Catherine Bisig, Carol Makalindog at shout out daw kina Joanna Hoson, Cecil Pasno, Jeffrey Makalindong, Carol Makalindong at Kayselin Pasno. Rona Pet Cain, Adventurous AU, Angelica Urbano, Megzia, Maria Benitez, Beng Calyos, Joan Sulit, Lydia Lopez, Vanessa Magikay, Rain 0506, Teresa Dominguez, Jeneline Uruga, Teacher Johanna, Jack Ramos, DYM Sports, Riza May Tungala, Rean Vargas, Maya Bing, Gladys de los Santos at sa mga anak niyang sina Axel Prince Lavin at Marco Colminas. Milrose Galvez, Marian Delta Fuente, CLCK Ham, Agata, Yelin Libona, Gomartan, Flora Edeher, Biyahe ni Mary, Corazon Federizo, Maria Antoinette Eva, Marlene Guevara, Elizabeth Sabariza, Tess Aguilar. Belated happy birthday kina Lani Azurin at Mary Jane Rico noong August 19. Happy birthday naman kila Carlo Tagapan at Supladang Pasaway sa August 22. Shout out din sa lahat ng mga miyembro ng Mariqueño Anglers, lalong-lalo na sa kanilang artistahin at poging presidente na si Pres Mark Gabriel. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi niyong pakikinig mga apo.